Yan, to show the details of the car. Yan, makikita niyo po yung details ng car. Ayan po siya. 2006. So, Hasbro Incorporation. No? 2006 pala, Takara. 2006, Takara, made in China. Nakalagay. At the same time, ito yung kanyang serial number. Ito po yung mga sinuunang talaga masasabi natin na na figure. It means kung 2006 yan, nasa 2024 na tayo ngayon. 18 years old. Isipin mong 18, nagdibo na po. Nagdibo na kung dalaga po, nagdibo na po itong toys na to. Kaya kung makikita nyo yung kanyang looks, yan o. Yung kanyang details, the same time dito. 643, yung kanyang bumper, talagang kuwang-kuwa po yung bumper talaga nung sa movie. Yan po ang kagandahan ng yung mga original. Tsaka yung pagka-plastic po nito yung napakatibay. Salin, yan po yung nasa likod. Makikita niyo yung kanyang details na pinapakita ko po sa inyo na ang kanyang insignia po, kung makikita niyo yun ay Decepticons. Ito po yan, itong singsing po natin na Decepticons. Yan po yan, Decepticons. Yung singsing niya, itong kabila naman natin yan ay Autobots. Kaya kung titignan niyo po talaga siya police. Yan o. Napakakunti lang po ng panel niya. Dito, guhit dito, dito, dun. Kaya yung kanyang design ay napakaganda. Kaya yung kumbaga sa robot formula nito, hindi po siya katulad nung studio series na medyo malapit po kung tutuusin sa movie CGI. Kaya lang kaganda lang nito talaga pagdating po talaga sa car move day. Talagang maganda po ang kanyang yung kanyang masasabi natin na car mode. At check po natin, kukunin natin yung mga studio series para may compare natin. Para may compare natin yung kanilang scaling. So ito po yung studio series na Camaro. Yan po yan, sila po yung kung tutusin, sila yung masasabi natin na doon sa movie 1. Sila yung masasabi natin na nasa movie 1 na nagabulan. Pero makikita nyo ang scaling, napakalayo. Diba? Ganito na po ang scaling ng mga studio series. Yan. Talagang downside nila. Tingnan mo yung sukat ng gulong. Yung sukat ng gulong, kung titignan nyo, ay compare natin. Yan o. Diba? Napakalayo o. Diba? Yung sukat ng gulong